Hello mga ga, sa ating recipe ngayon, kung wala naman kayong mga oven, ay pwede talaga ito sa improvised oven or kaya sa steamer. Sa isang lutuan lang natin ay makakuha na tayo ng dalawang flavor. Kaya tara na, umpisahan na po natin. So dito uunahin natin gawin yung ating macarons mixture. Kailangan natin dito ng half cup ng white sugar at 2 piraso na large na itlog. Half cup ng condensed milk and then haluin muna natin. 1/4 teaspoon iodized salt at 1 teaspoon vanilla extract at dito maglagay tayo ng 3 tablespoon na cake flour. Pwedeng all-purpose flour, pwede ding third class flour. At haluin lang po natin itong mabuti para mawala din yung mga bilog-bilog ng ating harina na yung mag-well mix na po yung ating harina dito sa ating mixture. At pagkatapos ilagay natin dito yung half cup ng melted margarine, kailangan ay malamig na po ito. At dito pwedeng gumamit talaga ng pure butter, pwedeng gumamit ng unsalted butter or yung refrigerated margarine. At lagyan natin ito ng 1 cup evaporated milk at 1/2 tablespoon na baking powder. At maglagay tayo dito ng 2 cups ng desiccated coconut. And then we'll mix lang natin yan. At macarons mixture is done. Kaya dito, prepare na natin yung ating pagkahulmahan. 8x3 yung sizes nito at kailangan yung ating parchment paper ay banyahan natin ito ng mantika at yung bandang gilid mga nalagyan po natin ng mantika ay tansyahin lang po natin hanggang doon lang po yung mixture ng ating macarons. Huwag niyong banyahan lahat ng bandang gilid ng ating hulmahan. Tansyahin niyo lang po ng hanggang doon lang yung ating macarons mixture. Kasi pag hindi natin yan banyahan ng mantika, ay didikit yung ating macarons dito sa ating parchment paper at dito sa bandang gilid. At itabi lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating chiffon cake batter. So dito sa ating cake batter mixture ay kailangan natin ng 3 piraso ng large na egg yolk at 1/3 cup ng white sugar, mga 1 teaspoon ng vanilla extract, 1/4 teaspoon ng asin at 1/4 cup ng mantika. 1/4 cup ng evaporated milk and then haluin lang po natin yan ng mabuti para matunaw natin yung asin at asukal. At gagamit tayo dito ng 3/4 cup lang na cake flour at lagyan natin ito ng 1/2 tablespoon na baking powder. So, ito lang po kalapot yung ating mixture. Iset aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating mira. So, dito meron lang po tayong 3 piraso na egg whites at mula po ito sa large na itlog. At lagyan lang natin ito ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Kung walang mga cream of tartar, pwede gumamit dito ng white vinegar. At batihin at nang nag-create ng medyo makinis na bubbles, ay ilagay natin yung ating 1/4 cup ng white sugar ng paunti-unti lang. Mga 3 part po yung paglagay natin dito ng ating white sugar. At nang naubos na natin, nalagay lahat yung ating asukal, ay batihin lang po natin yan ng ilan pang mga minuto hanggang sa ito'y maging tumibay yung ating mira. Sa pag-prepare natin dito sa ating merengue mga guy, kailangan yung ating egg whites, ay hindi po yan mahaluan ha ng kahit maliit or konti lang po na egg yolk. At kailangan po yung ating bowl at yung attachment ng ating hand mixer ay kailangan ay dry para maganda yung alsa ng ating mira or yung ating egg whites. At sa paghalo naman dito sa ating cake batter mixture ay hatiin lang muna natin yung ating mirang. I-fold lang po natin yan. Cut and fold lang po ng padahan-dahan. At kailangan po ay hindi natin ito ma-over mixing. Pag well combine na nakikita na po ninyo na well combine na ay tama na ho yan. At sa puntong ito mga guy, kailangan ay nakapag-preheat na po tayo ng ating oven. Kung wala kayong oven at lutuin ninyo ito sa inyong steamer, ay kailangan ay nagpakulo na din kayo. At yung ating mixture dito mga guy, takpan nyo lang ng aluminum foil parang sa ganun hindi din matubigan yung ating cake batter. At ang apoy ng inyong kalan pag sa steamer ay kailangan ay mahina lang. At kayo ay mag-toothpick test lang. At kung sa improvised oven naman ninyo ito lulutuin na yung walang tubig, ay ganun din mga ga, mahina lang yung apoy ng ating kalan. At kailangan bago ninyo buksan yung pinaglulutuan, ay natapos na yung time na naset natin. At nang sa ganun ay maganda yung alsa ng ating chiffon. At ito mga ga, sa oven ko ito niluto na may preheated 160 degrees Celsius at niluto ko ito sa loob ng 35 minutes.
at kailangan na ito'y malamig na bago po natin ito i-release sa kanyang molder. At pwede din tayo ditong gagawa na gawin nating cupcake or gagamit tayo dito ng mga baking liner or yung cupcake liner. O ayan na mga subukan po ninyo yung ating 2-in-1 recipe ngayon. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!